biyaya, sa iyong ping kami nagtitipon ngayon, upang purihin ang Diyos ng may debosyon. Ilang simbahan at aming gabay, sa landas ni Kristo kami akayin mo habang buhay. Puso mong mapagkumbaba at masunurin, naway maging huwaran naming Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, sa araw na ito ating pinagdiriwang ang banal na kapistahan ng kalinis-sinisang puso ni Maria. Mahal na mahal tayo ni Maria dahil mahal na mahal tayo ng kanyang anak, si Jesus. Nung nawala ang kanyang anak sa templo, hinanap siya ng kanyang ina. At tayo bilang mga anak ng Diyos, palagi din niyang hinahanap pag tayo nawawala dahil sa ating mga kasalanan. Pag nahahanap niya tayo, palagi niya tayong nilalapit sa kanyang anak, si Kristo. Dahil tanging si Kristo lang magbibigay sa atin ng tuwa at ng kapayapaan. Sa napakaraming beses na kung saan aminin natin na pinilit nating mawala, magpakawala at magwala sa ating buhay. Sa mga pagkakataon na saan nakalimutan natin ang Diyos, hilingin natin muli ang patawad ng Panginoon, tayo magpakumbaba para makita tayo minsan pakarapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya'y sinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, loobin mong kami tuwangan ng banal na panalangin ng Mahal na Birhen upang kami lumaya sa lahat ng panganib at makapanatili sa iyong kapayapaan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga panaghoy. Walang awang winasak ng Panginoon ang lahat ng nayon ni Jacob. Sinira niya ang matitibay na kuta ng lupain. Ang kaharian at mga pinuno nito'y kanyang ibinaksak at inilagay sa kahihiyan. Tahimik na nakalupasay sa lupa ang matatanda sa Jerusalem. Naglagay sila ng abo sa ulo at nagdamit ng sako. Ang mga dalaga sa Jerusalem ay nakaluhod na ang mukha'y halos sayad sa lupa. Namumugto ang mga mata ko sa kaiiyak. Bagbag na bagbag ang aking kalooban. Matindi ang pagdadalamhati ko dahil sa kapahamakang sinapit ng aking bayan. Nakahandusay sa mga lansangan ang mga bata at mga sanggol.
Nag-iiyakan sila at patuloy na humihingi ng pagkain at inumin. Nanlulupaypay sila na parang mga sugatan sa mga lansangan. Unti-unting nangangapos ang kanilang hininga sa kandungan ng kanilang mga ina. Ano ang masasabi ko sa iyo, O Jerusalem? Jerusalem, lungsod na pinakamamahal ko. Saan kita maitutulad upang ikay aking maaliw? Sapagkat sinlawak ng dagat ang iyong kasiraan. Sino ang maaaring magpanauli sa iyo? Ang sinasabi ng inyong mga propeta ay pawang kasinungalingan. Dinadaya nila kayo sa hindi nila paglalantad ng inyong kasamaan. Pinapaniwala nila kayo na hindi na ninyo kailangang magsisi sa inyong mga kasalanan. Dumaing ka ng malakas sa Panginoon, Jerusalem. Araw-gabi, bayaan mong umagos ang iyong luha, gaya ng ilog. Huwag kang titigil ng kaiiyak. Bumangon ka't humiyaw ng ulit-ulit sa magdamag. Sa bawat pagsisimula ng oras ng pagbabantay, kung baga sa tubig, ibuhos mo sa harapan ng Panginoon ang laman ng iyong puso. Itaas mo sa Kanya ang iyong mga kamay, alang-alang sa iyong mga anak. Nanlulupaypay sila sa gutom, nakahandusay sa mga lansangan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Bakit kami, Panginooy, itinakwil habang buhay? Mainit ang hininga mo sa tupa ng iyong kawan. Iyo sanang gunitain ang tinipon mo nung una. Yaong lahing tinubos mo't tinakda na magnana. Bundok ng siyong tinirhan mo'y gunitain mo na sana. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Lapitan mo yaong labi na winasak ng kaaway. Ang labi ng santuaryo mong sinira ang bawat bagay. Ang loob ng iyong templo'y hindi nila iginalang. Sumisigaw na nagtayo ng kanilang Diyos-Diyosan. Ang lahat ng nasa loob na sangkap na mga kahoy, magmula sa pintuan mo'y sinibak at pinalakol. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Ang lahat ng inukitang mga kahoy sa paligid, dinurog at pinalakol niyong mga malulupit. Yaong banal na santuaryo ay kanilang sinigaan. Nilapastangan nila tuwinasak ang templong banal. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin. Yaong tipang ginawa mo ay huwag mong lilimutin. Ang masamay naglipana sa pook na madidilim. Laganap ang karahasan kahit saan sa lupain. Huwag mo sanang itutulot na ang api mapahiya. Bayaan mong ang ngalan mo'y purihin ng dukhat, Aba. Iyong laging gunitain, mga lingkod mong butihin.
Birheng Mariang matapat sa pagsunod sa pahayag ng Diyos na tagapagligtas. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon tuwing pista ng Pasko, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala na isa na si Jesus ay kasama ng isa. Nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya natagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazareth at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Meron pong isang kwento tungkol po sa 2 pari. Papalabas po sila sa simbahan. At sakto, may dumadaan ay isang babaeng GRO. Punong-puno po siya ng makeup. Napakaiksi ng kanyang palda. At litaw po yung kanyang hita. Talagang napaka-sexy po ng kanyang suot. Agad-agad, yumuko yung isang pari at tinakpan niya yung mata niya. Ayaw niyang makita yung babae. Lumalayo siya, umiiwas siya sa tukso. Samantalang yung isa namang pari, pinakatitigan yung babae. At nagulat yung unang pari. Sabi niya, Padre, anong ginagawa mo? Bakit mo tinitignan ang babaeng yan?" Tahimik po, tumitingin pa rin yung pari sa babae. At maya-maya, lumuha siya. Sabi po nitong pari, "Nalulungkot lang ako dahil isa sa pinakamagandang likha ng Diyos ay napipilitang ibenta ang kanyang sarili para lang mabuhay siya. Nalulungkot ako kasi merong isang anak ng Diyos. Hindi niya alam kung gaano siya kamahal ng Panginoon, pero dinadala pa rin niya, nilalapit pa rin niya, tinitinda pa rin niyang kanyang sarili sa kasalanan." Ngayon po ang tanong ko sa inyong lahat. Sa tingin niyo po, sino po doon sa 2 pari ang may mas malinis na puso? Yan pong umiwas tumingin o yung tumingin pero walang pagnanasa? Ang sagot po ay yung tumingin na may awa. Amen? Dahil mga kapatid, hindi naman po nagiging malinis ang ating puso sa pamamagitan lang ng pag-iwas natin sa kasalanan. Hindi po sapat na umiwas tayo sa masama. Hindi po sapat na huwag kang magnakaw. Hindi sapat na huwag kang magsinungaling. Hindi sapat na huwag kang tumingin sa tukso. Ang tunay na kalinisan ng puso ay hindi po yung kawalan ng kasalanan. Ang kalinisan ng puso nag-uumpisa kapag nananatili ang presensya ng Diyos. Amen? Ang malinis na puso ay pusong marunong hanapin ng Diyos sa gitna ng gulo ng buhay. Ang malinis na puso ay marunong hanapin ng Diyos kahit na sa kahinaan ng tao.
Ang malinis na puso. Siya yung marunong humanap ng mabuti sa gitna ng mga pangit na karanasan. Malinis ang puso mo, kapatid, kapag marunong kang nahanapin ang Diyos. Kahit sa mga sitwasyon na hindi mo naiintindihan. At ito po ang eksaktong tinuturo sa atin ng ating ebanghelyo ngayon. Sa mabuting balita, narinig po natin na wala daw ang ating Panginoong Jesucristo sa templo. Nawala kay Maria, isa sa pinakamahalagang tao sa buhay niya, yung kanyang anak, si Jesus. Isipin niyo po, napakasakit ng karanasan na ito para sa isang ina. Kamukha po nitong basketball player na nalunod, di ba? Ano yung sakit, hinagpis, nararamdaman ng nanay niya na wala yung pinakamamahal niyang anak. Sa ebanghelyo, narinig po natin, 3 araw hinanap nila si Jesus. 3 araw na pag-aalala, 3 araw na pagluha, 3 araw na takot. At nung natagpuan nila si Jesus sa templo, sinabi ni Maria, inamin niya, "Anak, bakit mo ginawa sa amin ito? Hindi mo ba alam na kami balisang-balisa sa paghahanap sa iyo?" Napakagandang tagpo po ito. Dahil pinakita sa atin dito na kahit na malinis ang puso ni Maria, ito ay nakakaranas din ng pagkalito. Kahit na malinis ang puso ni Maria, minsan napupuno din ito ng takot. Nakakaranas din siya ng hindi pagkaunawa. Ngunit pansin niyo, hindi po tumigil si Maria sa paghahanap. At ito po ang isang katangian ng kalinis-sinisang puso ni Maria. Ang malinis na puso, hindi po tumitigil sa paghahanap kay Jesus. Kapatid, aminin natin, marami sa atin minsan nawawala si Jesus sa ating buhay. Amen? Minsan nawawala si Jesus sa ating pamilya. Minsan nawawala si Jesus sa ating trabaho. Madalas nawawala si Jesus sa ating konsensya. At ang masakit, marami sa atin tumitigil sa paghahanap. Di po ba? Kasi iba yung hinahanap. Hinahanap pera. Hinahanap yung asawa. Hinahanap ang kagalingan ng pangangatawan. Pero si Maria, pansin niyo po, hindi siya tumigil, naghanap 3 araw. Dahil ang pusong nagmamahal, pusong naghahanap, unang-una sa Diyos. Amen? Hahanapin mo lang yung pinakamahalaga sa iyo. At baka makalimutan natin, walang ibang pinakamahalaga sa buhay na ito kung hindi ang Diyos. Dahil pag wala ang Diyos, wala tayo. Di po ba? Kapag wala ang Diyos, wala kang pagpapala. Kapag wala ang Diyos, wala kang buhay. Amen? Tanungin mo ang iyong sarili, ano ba ang pinakamahalaga sa iyo? Diyos ba? O naging Diyos mo na ang ibang bagay? Hinanap ni Maria si Jesus. Hindi siya huminto dahil pinakamahalaga si Jesus ang ating Diyos sa kanyang buhay. Minsan isang dahilan din po bakit dumudumi ang ating mga puso. Hindi lang po dahil meron tayong pagnanasa, kundi dahil meron tayong paghuhusga. Remember, your heart will never be clean, pure, and immaculate if you're full of judgment. Amen? If you're full of negativity, if you're full of bitterness, then your heart will be filled with clutter. Naalala ko po, nung ako'y seminarista pa, meron pong isang madre, galit na galit sa akin. May kaibigan po akong pari noon, madalas, sinasama po niya ako dun sa opisina ng obispo. At ang sekretary po ng obispo, madre. Hindi ko po alam, naiirita pala sa akin itong madring ito. At sabi po niya, dun sa kaibigan kong pare, bakit mo sinasamang seminaristang yan dito? Napakatahimik niya, hindi nagsasalita, napaka-serious. Sa madaling salita, hindi po niya ako gusto. Hindi ko pa po alam ito dati. Nalaman ko lang po nung pari na ako. Pagkatapos po ng ilang taon, nung pong na-ordain na akong pari, na-assign ako dito sa katedral, nagkataon po, yung madring yon na-assign din po, malapit doon sa simbahan, doon sa religious store. At tuwing natatapos po ko sa pagmimisa, dinadalaw ko po siya. Nakikipagkwentuhan po ako sa kanya, minsan din nadalhan ko po siya ng merienda. At madalas, pagkatapos po ng aking misa, nililibre ko pa siya. Pinapakain ko po sa mga fast food. At alam niyo po kung anong nangyari? Aba,
nagbago po yung paningin niya sa akin. Ang sabi niya, si Father, ang bait pala. Si Father, sweet yan. Ay, best friend ko yan, si Father, sabi. O diba, biglang bawi. Dati galit na galit sa akin, ngayon love na ako. Nung una, suplado daw ako. Pero nung nakilala na niya ako, bumait na sa akin. Mga kapatid, yan ang problema po sa paghusga. Di po ba? Kapag hindi natin kakilalang isang tao, pinupuno natin yung kakulangan ng ating kaalaman gamit ang ating imahinasyon. At kadalasan, mali ang ating mga naiisip. Hindi po ba? Tandaan niyo po yan. Palagi kong pinapaalala sa inyo yan. Hindi lahat ng naiisip mo ay totoo at tama. Amen? Hindi dahil pakiramdam mo ayaw sa'yo ng isang tao na ayaw nga niya talaga sa'yo. Hindi po dahil hindi ka binati, galit na siya sa'yo. Hindi dahil tahimik ang isang tao, mayabang na siya. Hindi dahil nagkamali siya minsan, masama na ang taong yan. Hindi rin dahil makasalanan siya ngayon na hindi na siya magbabago. Mga kapatid, kapag naghuhusga ka, nagiging marumi ang puso mo. Amen? At kapag marumi ang puso mo, lumalabo ang paningin mo. Hindi mo makikita ang katotohanan at ang nakikita mo palagi iyong hinala. Kaya napakaganda po ng ating pagdiriwang ngayong araw. Ang kapistahan po ng kalinis-sinisang puso ni Maria. Ano po bang ibig sabihin ng Immaculate Heart? Hindi lang po puso na walang kasalanan yan, kundi puso malinis sa galit, malinis sa inggit, malinis sa paghuhusga, malinis sa bitterness, sa kapaitan. Balikan niyo po ang ating ebanghelyo na kahit na nawala ang ating Panginoon, nagpatuloy po si Maria na hanapin siya. Oo, nalito siya, pero hindi siya agad nag-isip ng masama. Hindi po niya agad hinusgahan si Jesus. Pagkatapos po ng lahat ng nangyari, Mary kept all of these things in her heart. Iningatan daw niya, pinagnilayan po niya, pinagdasal niya yung kanyang karanasan. Mga kapatid, yan po ang ginagawa ng malinis na puso sa atin. Kapag hindi mo naiintindihan, huwag ka sanang agad maghusga. Amen? Kapag nasasaktan ka, huwag kang agad manira. Kapag nalilito ka, huwag kang agad magagalit. Kaya kung malinis ang puso mo, marunong ka sanang maghintay. Magdasal ka, magtiwala ka sa Diyos. At tandaan niyo po ito, ang puso ay ang mata ng ating kaluluwa. The eye of the soul is the heart. Kaya kapag marumi ang iyong mata, magiging madilim ang lahat. Di po ba? Kapag marumi ang iyong puso, mali ang tingin mo sa Diyos, sa iyong sarili at sa iyong kapwa. Pero kapag malinis ang iyong puso, kahit na mahirap ang iyong buhay, makakakita ka pa rin ng pag-asa. Kapag malinis ang iyong puso, kahit na may problema ka, makakakita ka pa rin ng biyaya. Kapag malinis ang iyong puso, kahit na may sugat ka, mabigat ang iyong loob, makakakita ka pa rin at makakaranas ka pa rin ng pagmamahal. Kahit na may pagkukulang ang ibang tao, kapag malinis ang iyong puso, makakakita ka ng posibilidad ng pagbabago. Kaya marahil ang tanong po ngayon ay hindi, sino ang humuhusga sa atin? Ang magandang itanong, sinong madalas ang hinuhusgahan natin? Meron bang tao na matagal mo nang nilalagyan ng label? Meron bang tao na hindi mo mabigyan ng pagkakataon? Meron bang tao na hinatulan mo na agad na hindi mo pa talaga kakilala? Kung meron, kapatid, baka panahon na para magpatulong tayo sa Diyos, linisin ang ating mga puso. Kaya ito po ang ating ipagdasal sa banal na misang ito. Sabihin natin, Mahal na Birhen Maria, tulungan mo kami na lumapit kay Jesus para bigyan niya kami ng isang bago at malinis na puso katulad ng sayo. Para pag meron tayong isang malinis na puso, meron tayong isang puso na marunong magmahal sa Diyos. Kamukha ni Maria, magkaroon sana tayo ng isang puso na marunong magtiwala kahit na hindi natin nauunawaan. Isang puso na marunong magmahal
kahit na tayo'y nasasaktan. Puso na hindi madaling humusga o hindi madaling umunawa. Upang sa kalinisan ng ating puso, maging malusog tayo, maging masaya tayo, at tayo ay mapuno ng kapayapaan, hindi lang ngayon, o hindi hanggang sa magpa-kailanman. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway may pakita ang kababaang loob ni Maria sa pamamagitan ng kusang loob sa paglilingkod sa Diyos at sa tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Si Kristo naway makatagpo ng isang bukas na tahanan sa puso ng mga tao, katulad ng natagpuan niyang nakahandang tirahan kay Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang tunay na diwa ng pananalangin naway tumimo ng malalim sa puso ng mga tao upang marinig nila ang daing ng mga dukha kung paano lumagos ito sa kalinis-linisang puso ni Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos, aming Panginoon at Guro, linisin mong aming mga puso upang tanggapin namin si Kristo na iyong anak ayon sa diwa ng pananampalataya at pagsunod kay Maria. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Berhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan ng kapunuan upang kami ay maging handog na kinalulugod mo kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin. Kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Ay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas sa aming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Kamahal-mahal ang puso ni Maria, puspos
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa haing nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Inanyayahan ko po kayo, lagay ang iyong mga kanang kamay sa inyong mga dibdib at sabay-sabay po natin dasalin the miraculous prayer of Padre Pio for the quick recovery and healing of the sick. Heavenly Father, I thank you for loving me. I thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to the world to save and to set me free. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me to be well in mind, body, soul, and spirit. Cover me with the most precious blood of your Son, our Lord Jesus Christ, from the top of my head to the soles of my feet. Cast out anything that should not be in me. Root out any unhealthy and abnormal cells. Open any blocked arteries or veins, and rebuild and replenish any damaged areas. Remove all inflammation and cleanse any infection by the power of Jesus' precious blood. Let the fire of your healing love pass through my entire body to heal and to make new any disease areas, so that my body will function the way you created it to function. Touch also my mind and my emotion, even the deepest recesses of my heart. Saturate my entire being with your presence, love, joy, and peace, and draw me ever closer to you every moment of my life. And Father, fill me with your Holy Spirit and empower me to do your works, so that my life will bring glory and honor to your holy name. I ask this in the name of Jesus Christ, our Amen. Lord. Amen. Amen. We ask for the intercession of our Blessed Mother, Mary. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Padre Pio Petralcina, Pray for us. Muli po, mga kapatid, tandaan nyo, napakahalaga ng malinis ang ating puso dahil ang mata ng ating kaluluwa ay ang ating mga puso. Paano natin pananatilihing malinis, busilak ang ating mga puso, kamukha ng puso ni Maria? Unang-una, kailangan palagi nandyan na sa loob natin ang presensya ng Diyos. Kahit na umiwas ka sa kasalanan, pero kapag wala ang Diyos sa iyong buhay, ikaw ay mabibigo, ikaw ay madadapa, ikaw ay magkakamali, ikaw ay magkakasala. Di ba, kapag hindi mo tinitirhan ang isang bahay, kahit na kinandado mo yan, sinara mo yan, pagkabukas mo, punong-puno pa rin ng agiw, punong-puno pa rin ng dumi. Kaya, kailangan merong nakatira, merong nangangalaga, merong naglilinis, may nagsasaayos ng bahay. Ganyan ang ating Panginoong Jesucristo. Kung papapasukin mo ang Diyos sa iyong puso, hindi ka niya papabayaan, iingatan ka niya. Pero pangalawa, kailangan linisin natin ang ating mga puso sa paghuhusga. Sino ba madalas yung mga hinuhusgahan natin? Ayaw natin na hinuhusgahan tayo. Pero aminin niyo, marami sa atin, minsan marites din. Minsan naninira din ng ibang tao. Minsan napaka-negatibo din natin sa ibang tao. Aminin natin yan. Paano natin maalis itong paghuhusga? Simple lang. Kung tayo ay mananatiling nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Focus lang tayo sa paghahanap palagi sa Panginoon, kamukha ng ginawa ng ating mahal na ina. Kaya magandang assignment po yan ngayon. Sa gitna ng mga nararanasan niyong sakit, problema, pagsubok, nasaan ang Diyos gumagalaw sa iyong buhay? Pag nakita mo siya, magiging malinis ang puso mo.
Pag naging malinis ang puso mo, magiging malinaw sa iyo ano ang direksyon na dapat mong tahakan sa iyong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.
Amen.